Yun. Hello, good morning guys. Ako na naman ang inyong kabla ngayon, Daniel Sumaway Daranila. Okay, for today's video, mainit-init ang panahon. Napag-isipan ko na turuan ko na lang kayo paano gumawa ng isang pabaor. Let's go guys. Siyempre guys, hindi na ako lumayo sa aming lugar. Pumunta na lang ako dito sa likod ng aming bakuran. Yan, dito tayo gagawa ng isang pabaor. Ano nga ba yung pabaor, Gar? Yung pabaor ay yung mga panghuli ng mga kunwari, mga baboy damo, ganun, manok. Ito tayo gagawa. Kasi alam nyo na, maraming ligaw na manok ngayon para manghuli. Okay nga mga kabalag, ngayon na ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang pabaor. O sa mga Tagalog ay tinatawag itong pain. So, ang mga materials lang na kailangan natin dito ay tali, kahoy na may ganito para may ano tayo, may magagamitan tayo mamaya. Gulok, syempre kailangan natin ng gulok. Maliliit na kahoy, tapos mga ganitong kahoy, mga pangharang sa gagawin nating pabaor mamaya. Okay guys, simulan na natin. Unang gagawin natin is itali natin sa gitna itong maliit na kahoy. Itali natin sa gitna ng tali. Yan, ibuhol natin. Yung pinakamabuhol na, hindi yung dapat pag bubuhol ka ganito, hindi yung buhol ng bakla. Yan, isa pa para matibay. Yung tumira nga pala ako sa pungkan, natutunan ko to. Nangangaso kami, doon ako natutong manghuli ng bayawak. Kalimitan sa nahuli namin sa paggagawa nito is bayawak. Minsan naman baboy damo, pero malimit lang. Yan, naitali na natin sa gitna. Ang next naman na gagawin natin is itong dulo, itatali natin doon sa sinangahan natin mga puno. Sanga kanina, sinangahan natin puno na bayabas. Yan, tatali natin siya rito. Nakamagpit na ang tali natin yan. Yan, siyempre yung hindi matatanggal Ayan, magpit na ba? Isa pa. Sigurado ako makakahuli tayo. Yan, pag naitali na natin yan, itong taling na hanggang mula kalahati hanggang dulo, itali natin na hanggang ito. Yan yun guys. Ganito yung pagkakatali itong bilog na to. Kapag umangat, bababa, tapos may ilalak sa kamay o kaya sa paano huli natin. Yan, ibig sabihin hindi adjust siya. Iwagan natin. Ulitin ko guys dapat ito na i-adjust para kapag umangat ito mamaya, may i-adjust to, tapos mahuhuli yung huli natin. Dali lang gawa nito guys. Yan, bitawan na muna natin. Ang next na gagawin natin, ito guys, kahoy ng bayabas, ibabaon natin. Tapos ito ang kakawitan ng kahoy mamaya. Ito guys, tignan nyo Yan. Babaon ko gamit ang gulok.
Yan, dapat matibay ito para hindi matanggal agad. Tapos kapag gagawa ka ng ganito sa tahimik na lugar, kailangan di masyadong mainit para hindi ka marinig ng mga mga hayop-hayop. Tapos dapat hindi ka nagsisigarilyo, ganun. Mabilis kasi makaamoy yung mga okay. Tapos guys, ito next na gagawin natin, itong kahoy na to ikakalawit lang natin dito, isasabit natin dito sa puno na to. Ilapit natin. Yan guys, yan, mas clear. Yan guys, mas malinaw. Itong tali na to nasa gitna, kailangan isasabit lang natin siya dito. Yan, tapos nakaano siya sa lupa. Kapag magalaw, lagyan lang natin siya ng maliit na bato. Yan, kasi ito kailangan may basobra dito. Tignan nyo guys, yan o, yan. Tapos dito, dito yung natin pa, yung tali. Kung matapakan man ito ng na uli natin, tapos matabig niya to, aangat tong puno, tapos may tatali pa niya. So ayun nga guys, ito na ating pabaor. Para lumapit dito yung ating huhulihin, lalagyan natin siya ng mga maliliit na bakod, tapos lalagyan natin ng pagkain para ganyan saan nyo ba guys, babakuran siya ng maliliit na ganyan para dyan pumasok yung huli natin, manok, yawak, or what, ganyan, para walang kawala. Yan, mas marami mas maganda para wala siyang lusot. Yan, ganyan guys. Yan, nagawa ko ganyan para pag pumasok dito yung huli nating hayop, mahuli siya. Kunwari lagyan natin siya natin ng pagkain dito, tapos ganito yung mangyayari. Ayan siya garo, diba ang ganda na nagawa natin pabaor. Nakatali siya dito sa nakayukyok na na puno, para kapag ka nagalaw dito ng huli natin, like this one, kapag nagalaw to ng manok o kaya bayawak kunwari, yan, aangat siya doon at may itatali pa niya rito or leeg. Yan, ganito guys. So ipapakita ko kunwari kamay ko yung paa ng ng hayop na uli natin. Ganito, kung naglalakad siya, tapos naipasok ko yung paa niya rito, naitapak, tapos nagalaw niya to, itong nasa lupa or itong nasa taas. Pag nagalaw niya, yan, kita nyo, tali yung kamay ko, tapos aangat siya doon sa taas, kasabit yung kamay ko sa puno, wala nang kawala yan gar. So ngayon mga kablog, I hope na natuto kayo paano maggawa ng isang pabaor o bitag sa mga huli nating hayop. Hanggang sa muli, please like and follow. Yun sa may daro nila. Goodbye. For education purposes only, gumawa ako ng vlog dito gar. Yan gumawa ako ng pabaor. Natutunan ko sa pungkan. Yan, ito yung buhay na puno ng bayabas. Tapos tinalian ko siya ng tali dito banda. Tapos bandang gitna ng tali, tinalian ko ng kahoy na to. Tapos yung natirang taling kalahati, nilagyan ko ng ganito buhol, para kapag pumasok dito yung paa ng hayop, tapos natulak nito, tali, huli. Yan, wala nang kawala dyan. Dito ako ngayon nagbablog pre.
Mga gamit ko. Yan. Gumawa ako ng isang pabaor. Natutunan ko to pare sa ano, sa pungkan. Like this oh. Itinali ko dito sa nakayukyok na bayabas. Tapos tinalihan ko sa gitna ng kahoy. Tapos nilagyan ko ng isang pabilog na tali. Tapos nilagay ko rito yung ano. Kakawit lang dito yung ano, yung maliit na sanga na nasa gitna ng tali. Tapos yan, ganyan. Ganyan yung pabaorgar. Nakatali siya sa puno na nakayukyok. Siyempre buhay yan ah. Para may force kapag inatak pataas. Kapag pumasok din sa bitag yung ano, yung hayop. Kunwari, ito. Paa ng baboy. Pumasok ko dyan, tapos nagalaw niya to. Maangat. Tapos may tatali kamay ko. Aangat sa taas. Wala nang kawala. Yan, ganyan yung simpleng bitag sa amin.